Mabuti na sigurong hindi na siya magising. Ramon, mas madali ang proseso ngam ga papeles kapatuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang malamig at buong boses na iyon ay pag-aari ni Doña Celestina. Walang bahid ng pangingini. Walang kahit isang patak ngang pagdadalam hati. Sa ibabaw ngang malamig at puting kamangang ospital. Nakahiga si Talia. Ang hangin sa lupkan silid ay siksiksa. Amoy kamamahaling puting krosas at lirio. Buwan bago pa ang kanyang kabuanan. Masaya at maingat niyang pinili ang mga bulaklak na ito. Naisip niya noon. Kapag iminulat niya ang kanyang gamata matapos ang masakit na panganganak. Gusto niyang isang paraisongang pag-asa ang sasalubong sa kanyang kambal. Isang mainit na pagdiriwang ng pamilya. Ngunit iyon ang pinakamalupit na biro ang tadhana. Ang puting rosas na inilaan para sa bagong buhay ay namistulang mabulaklak para sa kanyang sariling burol. Sama sandaling iyon, buhay ang buong kamalayan ni Talia. Naririnig niya ang marahan at ritmikong paikot na hangin mula sa bentilador na makina na nakakabit sa kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang magaspang na tela ng kumot na nakapatong sa kanyang mabinti. Higit sa lahat, nakikinig ang buo niyang kaluluwa sa mahina at tila nagmamakaawang. Iya ang kanyang mag-aanak mula sa glass incubator na ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanyang ulunan. Ginugol niya ang huling 20 minuto sa pagsubok na igalaw kahit ang dulo ng kanyang kalingkingan. Gusto niyang magmakaawa sa mga nurse na ilapit sa kanyang dibdib ang mga bata. Nang bumukas ang mabigat na pintuan ng silid. Umapaw ang isang kakarampot na paasa sa kanyang dibdib. Inasahan niyang ang lalapit ay ang kanyang asawa, na hahalik sa kanyang na magsasabing ligtas na silang lahat. Subalit ang mga hakbang na pumasok ay hindi na mamadali. Hindi na babahala. Lumapit si Ramon sa gilid ng kanyang kama. Ang amoy ng kanyang pamilyar na aftershave ay nahaluan ng isang matapang at matamis na pabango, isang halimuyak na umaalingasaw sa pagiging palangkira kahit magkano pa ang halaga nito. Hindi kailangan ni Talia na lumingon. Dahil alam ngang buong pagkatao niya kung kaninong pabango iyon, kay Bianca. Ang dating empleyadang madalas niyang ipagbalot ng pagkain tuwing may handaan sa opisina dahil naawa siya sa kalagayan nito. I already talked to the agency. Kaswal na wika ni Ramon. Ang boses na nu'y bumubulong, nam nga matatamis na pangako, sa harap ng altar ay ngayon ay nakikipagtawaran ng buhay. Yung para sa baby girl. The foreign couple is willing to double the price in dollars. Sobrang eager sila. Hihintayin na lang natin ang official death certificate ni Talia para wala ng aspetong legal na hahabol sa turnover. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kaluluwa ni Talia. Walang sigaw na lumabas sa kanyang lalamunan. Walang pagiyak. Sa halip, isang nakakapasong, lamig ang gumapang mula sa kanyang talampakan, dahan-dahang umakyat sa kanyang gulugod, hanggang sa manigas ang kanyang puso. Ang tiyan niya ay tila pinipilipit ng isang kamay na gawa sa yelo. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduduwal sa lason ng katotohanan, habang siya ay naghihingalo sa pagiri para mabigyan ng tagapagmana ang pamilya Vergara. Ang kanyang asawa ay nagpaplano ng ibenta ang kanyang sariling laman at dugo. Ang dulo nga, gadalirini, Bianca ay dumampi sa salamin ng incubator. Buti na lang at itong babae ang ibibigay natin. Mel, she's so noisy. Nakakasakit sa ulo. At least yung boy. Tahimik lang. He will make a good heir para sa kumpanya. Tila tinampal ngang paulit-ulit ang pagkatao ni Talia. Naroon siya. Nakakulong sa sarili niyang katawan. Habang ang babaeng sumisiping sa kanyang asawa ay malayang nahahawakan ang salamin na naghihiwalay sa kanya at sa kanyang anak. Nakasuot si Talia ng isang marangyang silk hospital gown na ipinasadya pa niya para sa unang family picture nila. Ngayon, ang talang iyon ay tila isang basahan na ipinulupot sa kanyang katawan, isang paalala na kanyang matinding katangahan at kahihiyan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Nadudulot ang matalim na kirot sa bawat paktibo ang kanyang puso. Isang pabrika nga,
Bata isang pirma sa atseka lumapit si Doña Celestina sa gilid ng kama ni Talia. Ang aninong matanda ay tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Tinitigan nito ang walang reaksyong mukhang ang kanyang manugang. Sayang ang ganda mo. Hiya. Malami na bulong ni Celestina. Ang tono ay puno ng mapapanggap na awa. Pero kailangan nating gawin ito para protektahan ang yaman ng mga Vergara. Utang na loob mo na sa amin ang pag-aalaga kay Tomas at sa pagpapalago ng mga ospital mo. Ang mababay. Ginawa lang talaga para magluwal ng anak. Kapag tapos na ang silbi, mas mabuting mamahinga na para hindi maging pabigat sa mga naiwan. Idinikit ng matanda ang kanyang malamig na palat sa pisngi ni Talia. Isang haplos na katumbas ng saksa ng patalim. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang malambot na puso. At ang pagalang niya sa pamilya bilang mga kadena para igapos siya sa impyernong ito. Mula sa inkubator. Muling umiya si Baby Tala. Isang manipis. Garalgal na pagyak ng isang sanggol na naghahanap sa init ng kanyang ina. Hustong makhwala ni Talia. Gusto niyang punitin ang kanyang balat. Bumangon. At sakalin ang mga demonyong nasa kanyang harapan. Ngunit ang kanyang katawan ay isang sementadong pader na hindi niya matibag. Walang pakialam sa pagyaang bata. Marahang pinapagan ni Doña Celestina ang hindi nakikitang alikabok sa manggas ng kanyang mamahaling itim na damit. Make sure everything is clean before the weekend. Ramon. Utos NG Matanda. Habang nag-ayos ang kanyang perlas na kwintas. Pagkatapos ng fake honeymoon niyo ni Bianca sa Macau next week. We turn over the girl to the foreigners. Tumingin si Ramon sa direksyon ng makina na sumusukat sa natitirang hininga ni Talia. Ang kanyang na mata ay walang kahit anong aninong ang konsensya. Don't worry. Ma. At kapag tapos na ang turnover ng bata, sabihin niyo sa doktor. Tanggalin na ang makina ni Talia. Tama na ang drama. Ang pakiramdam ng kawalan sa kanyang kaliwang kamay ay tila isang sariwang sugat na binuhusan ng asido. Doon, sa daliring iyon, ay dating kumikinang ang isang diamanteng pamanapaeng. Kanyang lola ang simbolo ng kanyang pag-ari sa Maristela Care et Eng, kanyang sumpaeng katapatan kay Ramon. Ngayon, tanging ang mapuputing marka na lamang ng balat ang naiwan. Isang malupit na paalala na ninakaw na sa kanya ang lahat. Simula sa kanyang dangal hanggang sa kanyang pagkakakilanlan. Tumatakbo ang kanyang isipan pabalik sa mga buwan bago ang gabing ito. Noong ang bawat salita ni Doña Celestina ay tila isang matamis na pulot na dahan-dahang bumabalot sa kanyang lig hanggang sa hindi na siya makahinga. Talia. Hiya. Kailangan mong mag-ingat. Ang stress sa opisina ay hindi mabuti para sa kambal. Ang boses ng kanyang biyenan ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Malambing ngunit may talim ngang kontrol. Naalala ni Talia ang gabing, iyon sa loob ngang kanilang malawak na dining room. Ang amoyng nilagang baka at mamahaling alak ay pumupuno sa hangin. Doon, sa harap ng lahat. Ipinatong ni Doña Celestina ang kanyang kamay sa ibabaw ngang kamay ni Talia. Isang pagpapakita na pekeng pagmamahal na sa oras na iyon ay buong puso niyang pinaniwalaan. Hayaan mo muna si Ramon ang humawak ng mga pirma sa Maristela Care. Isipin mo na lang na utang, nalob mo ito sa pamilya Vergara. Tinanggap ka namin ng buong puso kahit pasabihing mas mataas. Ang estado en pamilya mo sa amin nun. Ngayon, oras na para maging ganap kang asawa at ina. Let my son lead. Para hindi ka na nahihirapan. Naalala ni Talia ang tingin ni Ramon sa kanya noon punong ang pagsamo. Tila ba ang pagpayag niya ay ang tanging paraan para patunayan niyang mahal niya ito. At dahil sa bulak na pag-ibig at sa takot na mapahiya-hiya sa harap ng mga Vergara, dahan-dahan niyang binitiwan ang renda ang kanyang sariling kaharian. Pinirmahan niya ang mga dokumento sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanilang opisina. Naniniwalang ginagawa niya ang pinakamabuting sakripisyo para sa kanyang magiging mga anak. Ngunit bawat pirma ay isang hiblang ang lubid na unti-anting humihigpit sa kanyang sariling lig. Balik sa kasalukuyan. Sa lubeng ang mapanglaw na silit na ospital. Naramdaman ni Talia ang pag-aplos ni Ramon sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito haplos ng pag-ibig.
Ito ay haplos ng isang mangingisda sa kanyang huli. Sinusuri kung kailan ito tuluyang malalagas. You know, Talia, bulong ni Ramon. Ang boses niya ay malapit na malapit sa kanyang tangakaya. Amoy na amoy niya ang kape at ang panis na amoy kasinungalingan. You were always too soft. Akala mo talaga, yung utang na loob na sinasabi ni Mama ay tungkol sa pamilya, no? It was about access. Access sa mga bank accounts mo. Sa mga lupain ng Maristela. At sa lahat ng pinahirapan ng tatay mo. Narinig ni Talia ang kalansing ng mga susi ni Ramon ang mga susi ng kanilang bahay. Ng kanyang opisina. At marahil ngang vault kung saan nakatago ang mga huling dokumento ng kanyang kapangyarihan. Isipin mo na lang na bayad ito sa lahat ng pagtitiis ko sa iyo. Patuloy ni Ramon abang tinitignan ang sariling refleksyon sa salamin NG aparador. Ang hirap kayang magpanggap na mahal ka, na sumusunod sa bawat utos mo sa kumpanya. Ngayon, si Bianca na ang gagamit, no opisina mo. She's much more efficient than you ever were. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa isipan ni Talia kahit hindi ito makita sa kanyang mukha. Naalala niya kung paano niya tinulungan si Bianca. Binigyan niya ito ng scholarship. Binigyang trabaho. At tinuring na parang nakababatang kapatid dahil sa kwento nitong hirap sa buhay. Ang bawat tulong na ibinigay niya ay naging bala na ngayon ay nakatuto sa kanyang sariling ulo. Pumasok muli si Bianca sa silid. Bit-bit ang isang gabazo na katubig, ngunit sa halip na itulong sa pag-aalaga kay Talia. Ginamit niya ang baso para basahin ang kanyang sariling mga labi bago hinalikan. Si Ramon sa harap mismo ngang kanyang asawang nakaratay. Mong, stop talking to her. Para kang bali. Hindi ka naman naririnig niyan. Sabi ni Bianca sa tono ng Taglish na puno ng kayabangan. Let's just focus sa meeting with the board tomorrow. Kailangan nating makonvince sila na permanent na ang condition niya para ma-appoint ka as the sole administrator. Don't worry. Babe, sa lagay niyang yan, even the best doctors here in Cebu can't do anything. She's just a vegetable with a heart monitor. Sagot ni Ramon sabay tawa ng mahina, isang tuno na tila mga tuyong dahon na dinuduro sa ilalim ng sapatos. Naramdaman ni Talia ang isang matinding pangininik sa loob ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing naririnig niya ang bawat salita. Bawat pagtataksil. Bawat pagyura sa kanyang pagkatao. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpiga sa kanyang emosyon hanggang sa maging isang matalim na yelo ang kanyang galit. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang paralisis, isang alaala ang biglang sumulpot. Isang lumang tagubilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Talia. Ang pamilya Maristela ay hindi sumusuko sa bagyo. Kami ang bagyo. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay maparalis. Isang kakaibang sensasyon ang dumaan sa kanyang kaliwang balikat. Hindi ito sakit. Ito ay isang kislap ng kuryente. Isang hudyat na sa kabila ng lahat na lason na itinuro sa kanya, ang kanyang katawan ay nagsisimulang lumaban. Ngunit ang kislap na iyon ay agad napalitan ng takot nang marinig niya ang susunod na plano ni Ramon. Hayaan mo, Bianca. Kapag nakuha na natin ang pirmangan bot bukas, we'll move her to the home care facility sa malayo. Doon, wala nang makakaabala sa atin. At yung mga bata Tala will be on a plane to Vancouver by Friday night. Tumibo ng mabilis ang puso ni Talia. Ang tunok ngang monitor sa kanyang tabi ay bumilis. Ang bawat beep ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Lumingon si Ramon sa monitor. Ang kanyang kilay ay nakasalubong sa pagtataka. Lumapit siya sa makina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa ngabatan na nagpapanatili sa kaayusan ng pahinga ni Talia. Ang silid na dati ay puno ng payapaan at paasa ay tila naging isang entablado ng kalapastangan. Mula sa kanyang higaan, ramdam ni Talia ang bawat hakbang ni Bianca sa loob ng kwarto. Hindi na ito ang mahabang isang mapakumbabang empleyado na dati, ay halos hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang mayaba na ito ay mabibigat. Puno ne pagmamay-ari. Tila babawat pulgada ang sahig ay kanya na.
Isang matamis at masangsang na amoy nga, mumurahing spray nga buho ang bumalot sa paligid. Narinig ni Talia ang pagbukas ng kanyang mamahalim. Narinig niya ang kaluskos ng mga tela, ang paghilosyam nga zipper, at ang walang pakundangang pahagis ng kanyang magamit sa kung saan. Masyadong conservative ang taste mo. Talia. Wika ni Bianca. Ramdam ni Talia ang presensya nito sa gilid ng kanyang kama. Pero itong silk robe mo, I think it fits me better. Sayang naman kung mabubulok lang dito sa tabi mo. Sa kanyang isipan, nakikita ni Talia ang mapangahas na mukha ni Bianca na humaharap sa salamin. Isinusukat ang damit na regalo sa kanya ni Ramon noong anibersaryo nila. Ang telang iyon ay malambot. Ngunit para kay Talia, ang bawat haplos nito sa balat ni Bianca ay tilam nga kuko ngayop na kumakalmot sa kanyang dangal. Kinuha ni Bianca ang isang lipstick mula sa vanity bag ni Talia. Narinig ni Talia ang pagpihit nito. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang malamig at malakit na bagay na idinampi sa kanyang sariling mga labi. Hindi ito marahang pag-ayos. Ito ay isang mapanguyam na pagpinta. Look at you. Sis, kahit gaano ka kaputi. Mukha ka pa ring bangkay. Bulong ni Bianca. Ang boses ay puno ngang nakakangilong tamis. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Ramon at sa mga bata. Well, ako na rin ang magsisilbing mommy nila habang hinihintay natin ang turnover kay Tala. I'll make sure na makakalimutan nila na nakaroon sila ng inang kasing hina mo. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kalubluban ni Talia. Ang bawat salita ni Bianca ay tila magkakarayom na itinusok sa kanyang puso. Ang pagtawag nito sa kanya na sis ay ang pinakamalupit na insulto, isang paalala kung paano niya pinagkatiwalaan ang ahas na ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Lorna. Ang kalansing ng magamit sa medical na tray ay nagpatigil sa tawanan ni Bianca. Ay, Nurse, mabuti at nandiyan ka na. Biglang nagbago ang tono ni Bianca. Naging malambot at tila nag-aalalang kamag-anak. Nililinis ko lang ang konti si Talia. Alam mo naman, gusto ko siyang laging-maging presentable para sa mga bata. Tumayo si Lorna sa paanan ng kama. Napansin niya ang lipstick na lagpas-lagpas sa labi ni Talia at ang gulo-gulong mga gamit sa paligid. Nakita ni Talia, sa kabilang ang kanyang nakapikit na mamata, ang namumuong takot at pagdududa sa katahimikan ni Lorna. Ma'am Bianca, bawal po ang pampaganda sa pasyente. Lalo na't may magasugat pa siya sa operasyon. Matapang na sabi ni Lorna. Bagaman bakas ang panginginig sa kanyang boses. Don't tell me what to do. Nurse, I'm family now. Mabilis na sagot ni Bianca. Ang kanyang tinik ay naging matalas gaya ngang isang latigo. Si Ramon ang naghira sa iyo. At si Ramon din ang pwedeng magtanggal sa iyo sa isang kumpas ko lang. Gawin mo na lang ang trabaho mo at ibigay mo na ang antipsychotic meds niya. Gusto naming siguraduhin na mahimbing ang tulog niya habang inaayos namin ang mga papeles sa baba. Lumapit si Lorna para ihanda ang gamot sa bawat pagpatak ng likido sa suwero. Ramdam ni Talia ang papalapit na kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Habang hinahawakan ni Lorna ang kanyang kamay para ayusin ang IV line, naramdaman ni Talia ang isang mabilis na pisil, isang lihim na senyas. Isang malit na butil ng pag-asa ang sumiklap sa gitna ng desperasyon ni Talia. Hindi siya nag-iisa. Hihiga muna ako sa sofa. Nurse. Hikap ni Bianca habang tila walang pakialam na humiga sa couch na inilaan para sa mga nagbabantay. Gisingin mo ako kapag dumating na ang abogado ni Ramon. At siguraduhin mong hindi iyak ang mga batang yan. Nakakasira ng beauty sleep. Nang masigurong nakatalikot si Bianca, lumapit si Lorna sa tenga ni Talia. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Talia. Isang kabaliktaran sa malamig na presensya ni Bianca. Ma'am Talia, naririnig niyo po ba ako bulong ni Lorna? Alos hindi marinig. Igalaw niyo ang daliri niyo kung naririnig niyo ako. Please. Ma'am, kailangan nating magmadali.
Dinala ni Talia ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang galit, at ang lahat ng kanyang pagmamahal para sa kanyang maanak sa dulo ng kanyang kanang hintuturo. Ang bawat fiber ng kanyang kalamnan ay tila sumasabog sa hirap, 1 milimetro. Ang dulong kanyang daliri ay bahagyang kumurap sa ibabaw, kumputing kumot. Nanlaki ang mata ni Lorna, napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang paksiga. Ngunit ang sandaling iyon ng tagumpay ay agad naputol. Narinig ang pagpihit ng katawan ni Bianca mula sa sofa. "Nurse, may sinasabi ka ba?" Ang gabi ay bumalot sa silid na ospital gaya na isang madilim na kumot na walang butas para sa liwanag. Sa loob ng katahimikang iyon, tanging ang mahina at tuyot na tunok na pakikot na orasan sa dingding ang nakpapaalala kay Talia na ang oras ay mabilis na naubos. Bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang nga ugat. Bumukas ang pinto sa isang marahan ngunit autoritanyong paraan. Pumasok ang isang amoy na laging. Nagpapakaba kay Talia ang amoy ng pinahalong insenso. Sampagwita mula sa swat na rosaryo. At ang matapang na kemikal ng sabon. Iyon ang amoy ni Doña Celestina. Isang amoy na nagpapanggap na banal ngunit may dalang mansaan pakabulok sa ilalim. Lumapit ang matanda sa gilid ng kama. Narinig ni Talia ang kaluskos na mamahaling papel na inilapak sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pagtamang ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabiyot ang loob ko. "Talia, tunay na mabigat." Simula ni Celestina. Ang boses ay malambing gaya ng isang ina ngunit malamig, gaya ng marmol sa sementeryo. "Saksi ang Diyos sa mga luha ko para sa kalagayan mo. Pero bilang matriarka ng mga Vergara, hindi ko pwedeng hayaang maghirap ang mga apo ko dahil sa iyong pagkukulang." Naramdaman ni Talia ang pag-aplos ng matanda sa kanyang noo. Ang daliri ni Celestina ay tuyo at tila magalamay ngang isang mumu na dahan-dahang humihigpit ang hawak. Ang batang si Tala. Masyado siyang mahina para sa mundong ito. Pero sa tulong ng isang pamilya sa Canada. Isang pamilyang handang magbigay ng malaking donasyon sa ating foundation. Magkakaroon siya nga magandang kinabukasan. Ituring mo na lang itong utang na loob mo sa amin. Dahil ililigtas namin ang dangal ng pamilya mula sa kahihiyang dulot ng iyong pagkakasakit. Isang matinding sigaw ang nabuo sa loob ng dibdib ni Talia. Ngunit nanatili itong nakakulong sa kanyang lalamunan. Donasyon gusto niyang isuka ang salitang iyon. Ang kanyang ana ay hindi isang kagamitan na pwedeng ipagpalit sa pera para lamang mapunan ang mga bank account ng mga Vergara na ninakawan na ni Ramon. Narinig ni Talia ang pagpasok ni Ramon. Ang kanyang mayabag ay masigla. Tila ba may malaking tagumpay na nakamit. "Everything is set." "Ma." Wika ni Ramon. Narinig ni Talia ang pagbukas ng takip ng isang mamahaling pluma. Ang tunong dulong pluma habang gumuguhit sa papel ay tila paglaslas sa balat ni Talia. Bukod sa cash, nanggako rin sila ng share sa kanilang international pharmaceutical line. "This is the biggest deal of my life." "Good." Sagot ni Celestina. Bukod sa bata, kailangan nating maayos ang guardianship ni Thomas bago maghating gabi bukas. Kapat na sa kamay na natin ang bata. Wala nang silbi ang mga dokumentong iniwan ng tatay ni Talia. "Exactly. And after the turnover at exactly 12:00 a.m., we'll sign the DNR orders." Ang sabing doktor. "Kapag inalizang gamaga suportangi, ito. Mabilis na lang ang lahat. It will look like a natural failure of the body." Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang kidlat na tumatama sa gitnang puso ni Talia. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinakatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagbibilang ng mga oras bago siya tuluyang patayin. At ang pinakamasakit, ang kanyang maliit na tala ay kukunin sa kanya sa gitna ng kadiliman ng gabi. Dadalhin sa isang lugar na hindi niya alam. Habang siya ay nakahiga rito at naghihintay ng kamatayan. Hindi na kinaya ng puso ni Talia ang bigat, ang galit, ang takot, at ang nakapoy na pagmamahal ng isang ina ay nakasanib para sa isang huling pagsubok. Sa lubang kanyang katawan, ang dugo ay tila naging kumukulong asero. Ang monitor sa tabing ang kanyang ulo ay biglang nagibang ang tunok.
Ang mahina at matagal na beep ay naging mabilis at magulo. Ang bawat guhit ng berdeng ilaw sa screen ay tumaas baba ng marahas na tila sumisigaw para sa kanya. Napatigil sina Ramon at Celestina sa kanilang pag-usap. Ano ang nangyayari, tanong ni Celestina? Bakas ang pagkabalisa sa kanyang boses, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na mabulilyaso ang kanilang plano. Lumapit si Ramon sa monitor. Ang kanyang mukha ay nagdilim nang makita ang mabilis na pagtibok ng puso ni Talia. Tumingin siya sa kanyang asawa. At sa pagkataong ito, nakita ni Talia sa ilalim ng kanyang matalukap ang anino ng isang halimaw. Masyadong maingay ang makinang ito. Bulong ni Ramon. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa kabel kuryente sa gilid ng kama. Siguro kailangan na nating paagahin ang pahinga mo. Talia. Inikpitan ni Ramon ang hawak sa plek na monitor. Sa loob ng katahimikan ng silid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mabilis na pahabol nga hininga ni Talia na pilit lumalabas sa kanyang maskara. Ang kamay ni Ramon ay tila isang malupit na galamay na dahan-dahang humahawa sa huling hiblang buhay ni Talia. Nararamdaman niya ang panginginig ng kabel. Ang tensyon sa pagitan ng plastik at ang kuryenteng nagpapanatili sa kanyang ugnayan sa mundo. Ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso na nakatala sa monitor ay tila isang paksamo na huwag siyang iwan sa dilim. Ngunit bago pa tuluyang mahila ni Ramon ang saksakan, ang katahimikan ng silid ay binalot ng isang malakas at mariying pagbukas ng pinto. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa semento ng pader ay tila isang kulok na nagpatigil sa oras. Pumasok ang isang amoy na matagal nang hindi nalalanghap ni Talia, ang amoy ng sariwang hangin sa labas. Ang halimuya ng mamahaling kape. At ang pamilyar na bango ng sandalwood na packaging gamit ni Ate Teresa Naval. Ito ang amoy ng galayaan. Ito ang boses ng katotohanan. Ano ang ginagawa mo? Ramon, bakit parang may balak kang gawin sa makinang iyan? Ang boses ni Teresa ay matalas. Puno energy pagduda. At walang bahid ng takot. Mabilis na binawi ni Ramon ang kanyang kamay. Narinig ni Talia ang pagayos nito ni kanyang suit. Ang pagpapanggap na tila walang nangyari. Teresa, anong ginagawa mo rito ang ganitong oras? Bawal ang bisita. We are having a private family moment. Sagot ni Ramon. Ang boses ay muling naging swabe ngunit may halong inis. Private family moment. Habang ang asawa mo ay naghihisterika lang. Heart rate monitor, lumapit si Teresa sa kama. Naramdaman ni Talia ang hangin sa pagdaan ng kanyang kaibigan. I'm here as Talia's legal counsel and best friend. At base sa nakikita ko, mukhang hindi niyo binibigay ang tamang pangangalaga sa kanya. How dare you? Ang boses ni Doña Celestina ay pumutol sa usapan. Puno, N.G. Pekeng, dignidad. Wala kang karapatang pagsalitaan kami ngang ganyan sa loob mo aming pamamahay sa aming ospital. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang posisyon mo ngayon. Huwag mong kakalimutan yan. Hindi ako rito para sa utang na loob. Doña Celestina, nandito ako para sa hustisya. Matapang na sagot ni Teresa. Nakaset ang lahat ng usaping legal bago pa manganak si Talia. Sinabihan niya ako, Teresa. Kapag may mangyaring hindi maganda sa akin, huwag mong hahayaan na walang boses na magtatanggol sa mga anak ko. At iyon ang ginagawa ko ngayon. Lumapit si Teresa sa hilid ni Talia. Naramdaman ni Talia ang isang mainit at malambot na kamay na humawa sa kanyang palad. Isang haplos na hindi humihingi. Hindi nagnanakaw, kundi nagbibigay ng lakas. Isang haplos na nagsasabing, nandito na ako. Hindi ka na mag-isa, Talia. Si Teresa ito, bulong ng kanyang kaibigan. Ang boses ay nangginginig sa pigil na emosyon. Alam kong naririnig mo ako. Huwag kang susuko. Please, ipinapangako ko. Walang kukuha sa mga anak mo. Walang sasaktan sa inyo. Sa loob ng madilim na bilangguan ng kanyang katawan. Naramdaman ni Talia ang isang matinding paapaw ng emosyon. Ang lahat ng hirap. Ang lahat ng pangalipusta ni Bianca. At ang nakakangilabot na plano ni Ramon at Celestina ay naktipon-tipon sa kanyang mata.
Isang butil nga init ang dahan-dahang nabuo sa ilalim ng kanyang saradong talukap. Gumapang ito palabas. Isang maliit at kristal na patak na nadadala ng lahat ng kanyang pait. Ang girot ng pagtataksil at ang nag-aalap na pag-asa ay sumama sa luhang iyon habang dahan-dahan itong dumadaloy. Sa kanyang maputlang pisngi, naramdaman ni Teresa ang basa sa kanyang daliri. Nanahimik ang buong silid. Maging si Ramon ay tila napatigil sa pahinga nang makita ang luhang iyon. Umiiyak siya. Bulong ni Teresa. Ang boses ay puno ngang panginginig. Ramon, nakikita mo ba? She's conscious, naririnig niya tayo. Nonsense reflex lang yan. Sabi ngang doktor sigaw ni Ramon. Ngunit bakas sa kanyang tinik ang panunuyo ang lalamunan. Hindi ito reflex. Ramon, ito ay saksi. Hinarap ni Teresa ang magina na may matatalim na mata. At simula sa gabing ito, babantayan ko ang bawat galaw niyo. Kapag may isang hiblang ang buho na nawala kay Talia o sa mga bata, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niyo. Tuminjin si Teresa sa monitor. Ang mabilis na tibok ng puso ni Talia ay dahan-dahang kumakama. Tila ba ang presensya ng kanyang kaibigan ay ang tanging gamot na kailangan niya? Ngunit sa gitna ngang sandaling iyong ngang pag-asa. Narinig ni Talia ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ngang pinto. Ang boses ni Bianca na may kausap sa telepono. Mahina ngunit malinaw para sa pandinig ng isang inang nagbabantay. Ready na ang sasakyan sa basement. Sabihin mo sa kanila. Ituloy ang plano. Ngayon na. Ang ritmikong huningang makina ay naging isang banal na musika sa pandinig ni Teresa. Ngunit para kay Talia, ito ang kanyang tanging boses, isang manipis na sinulit na nag-augnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Matapos ang matinding komprontasyon. Napilitang lumabas ngang silit sina Ramon at Doña Celestina upang iwasan ang isang iskandalo na maring sumira sa kanilang reputasyon. Lalo na't banta ni Teresa ang pagtawag sa media at sa board of directors ng Maristela Care. Naiwan ang katahimikan sa loob ng kuwarto. Maliban sa marahang pag-ikot ng aircon at ang paulit-ulit na pahinga ng mechanical ventilator, lumapit si Teresa sa gilid ng higaan ni Talia. Ang kanyang magamata ay puno nega determinasyon. Kinuha niya ang isang maliit na prayer book mula sa kanyang bag, isang pakukunwari kung sakaling may sumilip sa maliit na salamin ng pinto. Talia, makinig ka sa akin ng mabuti. Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagelong takot ni Talia. Wala tayong maraming oras. Alam kong gising ka. Alam kong naririnig mo ang lahat ng kababuyan nila. Gagamitin natin ang monitor na ito para mag-usap. Kapag ang sagot mo ay o, pilitin mong bilisan ang tibok ngang puso mo. Kapag hindi, panatilihin mo lang ang kasalukuyang ritmo. Kaya mo ba? Besalup ngang kanyang paralisis. Dinala ni Talia ang lahat ng kanyang kamalayan sa kanyang dibdib. Inisip niya, ang kanyang maana ang amoy ng buho ni Tomas. Ang maliit na kamay ni Tala. Inisip niya ang galit na naglalaboy sa kanyang maugat. Ang guhit sa monitor ay biglang tumalon. Mabilis at sunod-sunod. Na tila isang tambol na nagpapahayag ng digmaan. Good. Good job. Talia. Nanginginig ang boses ni Teresa sa tuwa. Ngayon, itatanong ko ang pinakamahalaga. Alam mo ba ang tungkol sa plano nila kay Tala? Isang marahas na pagtaas ng graph ang sumagot. Ang bawat mabilis na tunog ng makina ay tila isang pagsiga o iligtas niyo. Ang anak ko, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang matao ko sa labas. Pero kailangan kong ebidensya. Talia, may alam ka bang dokumento o recording na pwedeng magdiin sa kanila sa pagkakataong ito? Nanatiling matatag ang ritmo ng monitor. Isang malungkot at mahabang hindi. Ang lahat ng narinig ni Talia ay mausapan lamang. Walang pisikal na hawa na magpapatunay sa krimen sa harap ng korte. Okay, naiintindihan ko. Ako ang gagawa ng paraan para makuha ang ebidensya. Muling humawa si Teresa sa malamig na kamay ni Talia. Ngunit kailangan mong magpanggap. Talia, huwag mong ipakita sa kanila na nagagawa mong mag-react. Sa harap ni Ramon at ng nanay niya, kailangang manatili kang walang malay. Can you do that for me?
For the twins, ang monitor ay muling tumalon ng isang beses isang matatag at determinadong pagsangayon. Naramdaman ni Talia ang init ng luha ni Teresa na pumata sa kanyang braso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na pag-asa mula nang magising siya sa impernong ito. Hindi na siya isang biktima na naghihintay ng kamatayan. Siya na ngayon ay isang sundalo sa loob ng sarili niyang katawan. Ngunit ang sandalingang kanilang lihim na pag-usap ay biglang nabulabog. Narinig ni Talia ang mabilis at magaspang na pagbukas energy pinto. Ang amoy ngalak at galit ay muling pumasok sa silid. Tapos na ang visitation hours. Teresa, ang boses ni Ramon ay puno ng lason. Hindi siya mag-isa. Kasunod niya ang isang lalaki na may suot na puting gown. Ngunit ang amoy nito ay hindi gamot kundi sigarilyo at pagkabulok ang doktor na binayaran nila upang ayusin ang mga papeles ni Talia. Ang sabi ni Dr. Mendoza, kailangan ng bigyan ng sedation si Talia. Masyado siyang naging active nitong mga huling oras. Hindi ito mabuti para sa recovery niya. Anong sedation? Stable ang vitals niya, protesta ni Teresa. Tumayo siya bilang harang sa pagitan ng kamait ng pekeng doktor. I am the husband. Teresa, I have the medical proxy. Giit ni Ramon. Ang kanyang mamata ay naniningkit sa suspisya habang nakatingin sa monitor na kani-kanina lang ay mabilis ang pagtibok. At napapansin ko, parang masyado kang maraming sinasabi sa asawa ko. Doktor, ituloy ang injeksyon. Naramdaman ni Talia ang takot na muling lumalamon sa kanya. Nakita niya sa kanyang isipan ang mahabang karayom na may lamang likidong magpapatulok sa kanyang boses. Sa kanyang pag-asa. At hahayaan silang makuha si Tala nang wala siyang kalaban-laban. Lumapit ang doktor. Bit-bit ang isang hiringgilya. Sa kabilang dako, pilit na hinaharangan ni Ramon si Teresa. Ramon, huwag mong gawin ito, sigaw ni Teresa. Ngunit itinulak siya ni Ramon palayo, habang ang dulong karayom ay dahan-dahang lumalapit sa fourth line ni Talia. Narinig niya ang isang mahinang kalabok mula sa labas ng bintana ng ika-4 na palapak. Hindi ito tunok ng hangin. Ito ay tunok ng isang bagay na sadyang ibinaksak para kuhanin ang atensyon ng lahat. Ang silid ay muling binalot ng isang nakakasulasok na tensyon. Mas matindi pa sa lamig na nagmumula sa mga aircon sa paligid. Ang dulo ng karayom na hawa ni Dr. Mendoza ay kumikinang sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Tila isang pangilang ahas na handang ituro ang lason ng limot sa maugat ni Talia. Nakatayo si Nurse Lorna sa isang sulok. Ang kanyang makamay ay maikpit na nakakapit sa kanyang puting uniforma. Nararamdaman ni Talia ang panginginig ng hangin sa paligid ng nurse. Alam ni Talia na nakikita ni Lorna ang lahat ang lipstick na lakpas-lakpas sa kanyang labi. Ang pangingisayang monitor. At ang marahas na pagtrato ni Ramon kay Teresa. Nurse Lorna, ihanda mo ang bula na may alkohol. Utos ni Dr. Mendoza. Ang boses niya ay walang pakundangan. Tila ba ang pasyenteng nasa harap niya ay isang pirasong karne lamang. Humabang si Lorna ng dahan-dahan. Ang tunok nga niyang masapatos sa makinis na sahig ay tila nga mabagal na tibok ng isang pusong na alinlangan. Nang lumapit siya sa IV line ni Talia, naktagpo ang kanilang mata ang matang dilat ngunit walang buhay ni Talia at ang mga matang punong ilagbot ni Lorna. Lorna, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Teresa ay naging malumanay ngunit punong bigat. Mula sa kabilang raso ni Ramon na humaharang sa kanya. Alam kong mabuti kang tao. Alam kong may maanak ka ring naghihintay sa iyo sa bahay. Gusto mo bang lumaki sila na ang nanay nila ay naging konsentidor sa pagpatay sa isang inang wala namang kalaban-laban? Huwag kang makinig sa kanya. Lorna, sigaw ni Ramon. Gawin mo ang trabaho mo kung ayaw mong mawalan ng lisensya bukas na bukas din tandaan mo. Ang pamilya, Vergara ang nagpapakain sa iyo, ang salitang utang na loob ay muling ibinato. Tila isang mabigat na bato na naglalayong durugin ang konsensya ng nurse. Ramdam ni Talia ang kapagtigil ni Lorna. Ang amoy ng alkohol ay pumasok sa kanyang ilong. Matalas at malinis.
Isang kabaliktaran sa maruming usapan sa loop na silid. Ngunit bago pa man madampi ang karayom, isang malakas na tunoeng pakabasag ng salamin ang nanggaling sa nurse station sa labas. Kasunod ng malalakas na boses ng mga tao na tila may nagkakagulo. Isang distraction. Isang pagkakataon. Ano na naman iyan inis na lumingon si Ramon sa pinto. Mendoza. Tingnan mo nga sa maikling sandaling lumingon ang dalawang lalaki. Mabilis na kumilos si Teresa. Lumapit siya kay Lorna at may inabot na isang maliit na bagay, isang recorder na kasinglit lamang ng butones. Na nakatago sa loob ng isang maliit at lumang teddy bear na pagarini, Tomas na naiwan sa gilid ng unan ni Talia. Lorna, parang awa mo na, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusuma mo. Itago mo ito. Huwag mong hayaang ituro ang gamot na yan ng buo. Itapon mo ang kalahati sa basahan. Iligtas mo ang kaibigan ko. Naramdaman ni Talia ang marahas na pahinga ni Lorna. Pagkatapos, isang mabilis na paggalaw ngamay ang naramdaman ni Talia sa kanyang tagiliran. Isinalpa ni Lorna ang maliit na teddy bear sa ilalim ng kanyang unan. Eksakto sa tabing kanyang tenga, nang humarap muli si Dr. Mendoza at Ramon. Tapos na ang lahat. Hawa na ni Lorna ang hiringgilya. Sa harap ng dalawang lalaki, itinuro niya ang karayom sa rubber port ng suwero. Ngunit sa ilalim ng kumot, nakita ni Talia sa pamamagitan ng nararamdamang basa sa kanyang balat na sadyang nilihis ni Lorna ang daloy. At ang malaking bahagi ng gamot ay tumulo lamang sa makapal na telang bedsheet. Ayan. Tapos na, sabi ni Lorna. Ang boses niya ay tuyot at walang emosyon. Makatutulo na po nang mahimbing ang pasyente. Mabuti. Nung gumit si Ramon, isang ngiting puno ang tagumpay habang tinitignan ang dahan-dahang pagpikit ni Talia. Teresa, lumabas ka na, wala ka nang magagawa rito. Ang asawa ko ay kailangan ng katahimikan. Pilit na pinalabas ni Ramon si Teresa. Narinig ni Talia ang huling, sinabi NG kanyang kaibigan bago sumara, ang pinto hindi pa ito tapos. Ramon, hindi. Nang muling bumalot ang katahimikan sa silid. Naiwan si Talia kasama ang nurse. Ramdam niya ang pagbigat ng kanyang matalukap dahil sa natitirang gamot na pumasok sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Lumapit si Lorna sa kanya. Kunwari ay inaayos ang kanyang kumot. Naramdaman ni Talia ang magaspang at basang palat ng nurse na humawa sa kanyang no. Patawad po. Ma'am Talia, bulong ni Lorna. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Talia ang isang mainit na luha na pumata mula sa nas patungo sa kanyang piski. Gagawin ko po ang lahat para hindi nila makuha ang baby niyo. Pangako po yan. Sa ilalim ng kanyang unan. Ang maliit na teddy bear ay tahimik na nagmamasid. Ang recorder sa loob nito ay nagsimula ng huminga. Handang lamunin ang bawat lihim na ibubuga nga demonyong babalik sa silid na iyon. Ang dilim sa loob ng silid ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa katinuan ni Talia. Sa ilalim nga epekto nga natitirang sedativa. Ang kanyang isipan ay tila isang bangka na pilit lumalaban sa malalakas na alon ng antok. Ngunit ang bawat boses na naririnig niya ay nagsisilbing isang malamig na tubig na gumigising sa kanyang nanunuyot na kaluluwa. Nararamdaman niya ang init ng maliit na teddy bear sa tabi ng kanyang tenga. Alam niyang sa loob niyon, ang maliit na itim na aparato ay tila isang tahimik na saksi na lumalamon sa bawat kataksilan. Bumukas ang pinto. Hindi na ito ang maingat na pagbukas ng isang nurse. Ito ay ang marahas na pagtulak ng gataong naniniwalang wala nang nakikinig. Pumasok ang amoy ng sigarilyo na kumapit sa mamahaling suit ni Ramon. Hinaluan ng matapang at nakakahilong pabango ni Bianca. Narinig ni Talia ang tunog ng dalawang baso na naumpugan isang pagbabasa ng katahimikan para sa isang madilim na selebrasyon. Cheers. Monsa wakas. Tulot na ang hadlang. Ang boses ni Bianca ay punong kislap ng tagumpay. I can't believe we did it. Isang tulot na lang. Akin na ang maalahas ni Talia. At sa iyo na ang buwang Maris de la Care. Hindi lang yan. Baba. Narinig ni Talia ang paglagok
ni Ramon ngalak. Ang bawat lunok nito ay tila isang tunog ng paglapastangan sa kanyang paghihirap. The Canadian couple just sent the confirmation. The private jet will land at the chartered hangar at 1:00 a.m. Walang dadaan sa imigrasyon, walang record. It's a clean sweep. Pero paano si Doña Celestina sigurado? Kabang hindi siya magbabago ang isip tungkol sa batas si Mama basta pera ang usapan. Mas mabilis pa siya sa alas 4. Ang kailangan lang niya ay ang dangalang pamilya. I told her the money will fund the new wing of the hospital in her name. Ayun, halos siya pa ang mag-impake ngamit ni Tala. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Talia. Isang sakit na mas matindi pa sa hiwa na operasyon. Ang kanyang sariling biyenan. Ang babaeng tinawa niyang mama sa loob ng 7 taon. Ay handang ibenta ang kanyang apo para lamang sa isang pangalan sa pader na ospital. Ganito na lang ba ang halaga ng isang buhay, isang donasyon, isang pangalan sa semento? Ang tanong na ito ay tila isang nakakabinging bulong sa kanyang isipan. Narinig ni Talia ang paglapit ni Bianca sa kanyang duyan sa kinalalagyan ng kambal. Ang kaluskos ng mga tela at ang mahinang pag-ungol ni Baby Tala ay nakpadaloy ng kuryente sa kanyang maugat. Ang ganda sana ng batang ito. Sayang lang at kamukha ngang nanay niya, sabi ni Bianca. At narinig ni Talia ang tunog ng isang mahinang sampal sa hangin. Tila pinaglalaruan ang maliit na pisnging sanggol. Huwag kang mag-alala, baby girl. Mas mayaman ang magiging buhay mo sa Canada. At huwag kang iyak. Dahil wala nang magliligtas sa iyo. Stop playing with the merchandise. Bianca. Seryosong utos ni Ramon. Kailangan nating i-check ang mga pekang birth certificates. Siguraduhin mong ang nakapirmang ina ay ikaw. Hindi si Talia. We need to establish that the twin girl died at birth sa mga records ng ospital na ito. Everything is under control. Mo, ang galing mo talagang pumili ng matauhan. Pati yung head ng records. Nakuha mo sa isang sulyap lang tsaka. Ang bawat detalyeng kanilang krimen ay tila mga pako na ibinabaon sa krus ni Talia. Bawat pangalan, bawat oras, at bawat lokasyon ay malinaw na itinatalang recorder sa ilalim ng kanyang unan. Ngunit sa kabilang ebidensya, ang kanyang puso ay nagdurugo sa takot. Paano kung hindi umabot si Teresa? Paano kung tuluyan siyang lamunin ng dilim bago sumapit ang alauna? Biglang napatigil ang usapan ng dalawa nang makring ang cellphone ni Ramon. Ang tunog ng vibration sa ibabawang lamesa ay tila isang babalaeng paparating na panganib. Hello, yes. He's here, good. Papasukin niyo sa service elevator. Make sure walang makakakita sa kanya. Lalo na yung abogado ni Talia. Ibinalita ni Ramon ang tawag kay Bianca na may kasamang malupit na ngiti. Nandito na ang middleman. He wants to see the girl one last time bago ang turnover sa airport. Narinig ni Talia ang mabibigat na hakbang ng isang estranghero na papasok sa kanyang silid. Ang amoy ngang basa at lumang katad ay pumasok sa kanyang pang-amoy. Ang amoy ngang isang taong sanay sa madidilim na transaksyon. Nasaan ang bata? Ang boses en lalaki ay malalim at paus. Ngunit bago pa man makasagot si Ramon, narinig ni Talia ang isang malakas na pagya mula sa duyan, hindi mula kay Tala, kundi mula kay Tomas. Tila nararamdaman ng kapatid ang panganib na nagbabanta sa kanyang kakambal. Sa gitnang kaguluhan, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang puwersa sa kanyang kanang kamay. Ang galit na kanina pa nag-aapoy sa kanyang puso ay tila nakahanap ng daan patungo sa kanyang makalamnan. Ang bawat hininga sa lupkam silid ay tila may dalang lasong kaba at kasakiman. Ang presensyang strangherong pumasok si Mr. Go. Ang tanya na broker sa madidilim na sulo en Cebu ay nagdalaen isang amoy na hindi nababagay sa isang ospital. Ang amoy ngang tuyong pawis, lumang katat ng pitaka, at ang masangsang na amoy ng menthol na kandi. Nararamdaman ni Talia ang panginginig ng hangin sa paligid ng duyan. Narinig niya ang kaluskos ng mga dokumentong inilabas mula sa isang briefcase. Bawat paglatag ng papel sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hagupit sa kanyang kaluluwa. Sigurado ba kayong walang magiging problema sa mga pirma? Ang boses ni Mr. Go ay malamig. Walang emosyon. Tila basakong ang bigas lamang ang kanyang bibilhin.
Ayaw nga kliyente ko sa Canada kahit anong sabit. Gusto nila. Pag-dating ng bata sa Vancouver. Malinis ang lahat ng papeles. Don't worry. Mister, go. Sagot ni Ramon. At narinig ni Talia ang tunog ng peklik ng isang mamahaling. Pluma isang tunog na tila mitsa ng isang bombang malapit ng sumabo. The mother is out of the picture. Ang kumpanya ko ang may hawak ng records sa database ng ospitala na ito. Isa lang ang sanggol na nabuhay. Si Thomas lang ang opisyal na anak ni Talia Maristela. At heto ang para sa iyo. Duktong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayari. The waiver of rights. Signed by the legal father. Lahat na ang kailangan mo. Nasa envelope na yan. Isang matinding bukso ang init ang gumapang mula sa puso ni Talia pataas sa kanyang lalamunan. Ang hiya ang matinding kahihiyan na ang kanyang asawa ay ginagawang palengke ang silid kung saan siya nag-agaw buhay para iluwal ang kanilang mangga anak ay tila isang lason na sumasakal sa kanya. Nakahiga siya rito. Ang tagapagmonanong Maristela Care. Ngunit pinagmumukha siyang isang basura sa harap ng sarili niyang asawa at ng kerida nito. Narinig ni Talia ang mabibigat na hakbang ni Mr. Go patungo sa duyan. Ang tunog, no, kanyang malema sapatos, ay tila malema sa martilyo na tumatama sa puso ni Talia. Napakagandang bata. Bulong ni Mr. Go. Naramdaman ni Talia ang pagyaning ng duyan. Hinawakan ng lalaki si Tala. Malaki ang kikitain natin dito. The couple is willing to pay 10 million pesos up front, plus the shares in the pharmaceutical company that we discussed. Ramon, 10 milyon. Ang halaga ng buhay ng kanyang anak ay katumbas lamang ng isang marangyang sasakyan o isang bahay sa isang eksklusibong subdivision. Para kay Ramon, ang kanyang anak ay hindi bunga ng pagmamahal, kundi isang transaksyon isang Herbdong Banmao. Blood contract na tinipon mula sa paghihirap ni Talia. Good. Ituloy na natin ito. Sabi ni Ramon, narinig ni Talia ang tunog ng pabilang ng makakapal na bandel ng para isang tuyo na tunog ng papel na kinukuskus. Nasa pandinig ni Talia ay tila tunog ng mga kuko na kumakalmot sa kanyang kabaong. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nakpapanatili sa katinuan ni Talia ay ang munting teddy bear sa ilalim ng kanyang unan. Silang, bulong niya sa kanyang isipan, habang nararamdaman ang pag-agos en kuryente sa kanyang kanang kamay. Magsalita pa kayo, ipakita niyo ang lahat ng dumi niyo. Hahatulan kayo nga, bawat salitang binibitawan niyo ngayon. Ngunit nang maramdaman ni Talia na itataas na ni Mr. Go ang katawan ni Baby Tala mula sa duyan, isang bagay ang nagiba. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa utos ni Teresa na magpanggap. Ang monitor sa tabi niya ay nananatiling tahimik, isang senyales na pilit niyang pinapakalma ang kanyang puso. Ngunit sa ilalim ng kumot, ang kanyang kanang kamay ay hindi na lamang kumukurap. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumitigas. Bumubuong isang kamao. Ramon. Look. Biglang sabi ni Bianca. Ang boses ay puno ng kaba. Bakit parang gumalaw ang kumot niya na patigil ang lahat? Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin ay naging semento? Narinig ni Talia ang paglapit ni Ramon. Ang amoy nala at sigarilyo ay muling dumampi sa kanyang mukha. Talia, bulong ni Ramon. Naramdaman ni Talia ang isang mabigat na kamay na pumatong sa kanyang braso. Pinipisil ang kanyang laman para kumuha ang reaksyon. Gising ka ba? Asawa ko, hinikpitan ni Ramon ang hawak. Masakit. Napakasakit. Ngunit ginamit ni Talia ang sakit na iyon para mas lalong patigasin ang kanyang loob. Nanatili siyang estatwa. Isang estatwang naglulutong sariling impyerno para sa mga taong nasa harap niya. Wala yan. Bianca, guni-guni mo lang. Sabi ni Ramon sa wakas. Bagaman bakas ang pag-alinlangan. Tapusin na natin ito. Mister, go. Dalhin mo na ang bata sa basement. Hihintayin ka ang tauhan ko sa itim na SUV. Sa pagangat ng katawan ni Baby Tala, isang mahina ngunit matalim na pag-iyak ang muling pumuno sa silid.
Isang iyak na tila humihingi ng tulong sa kanyang ina. Iyon na ang dulo. Hindi na kaya ni Talia. Ang bawat yaba ni Mr. Go patungo sa pinto ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Talia. Ang amoying lumang katat at mentol ay dahan-dahang naglalaho. Hinaluan ngang papalayong tinih ngang pag-iyak ni Baby Tala. Sa loop ngang katawan ni Talia. Isang digmaan ang nagaganap ang lason ng gamot laban sa nag-aapoy na gatas ng isang ina na pilit bumabalik sa kanyang magasuso. Hindi. Hindi niyo siya makukuha. Ang sigaw na ito ay umalingaw-ngaw sa loop ngang kanyang bungo. Sapat na upang gisingin ang bawat natutulo na selula sa kanyang kanang balikat. Naramdaman ni Talia ang isang matinding init. Tila ba may dumadaloy na kumukulong asero sa kanyang maugat, ang kanyang kanang siko, na dati ay tila isang patay na kahoy. Ay nagsimulang manginig sa ilalim ng puting kumot. Sa tabi ng kanyang higaan, nakapatong ang isang metal na tray na puno nga, basong kristal at manggagamit na ginamit ni Bianca sa kanyang pag-ayos. Doon din nakalagay ang malaking pitsil ng tubig na sadyang inilapit ni Lorna kanina, gamit ang huling hiblang ng kanyang lakas. Itinula ni Talia ang kanyang siko ng buong puwersa sa gilid. Ang tunog nga, pagbagsak ng metal na tray sa matigas na semento, ay tila isang pagsabok sa gitna ng katahimikan. Ang pagbasag ng mga kristal na baso ay nagdulot ng isang matalim at nakakangilong tuno na umalingaw-ngaw hanggang sa pasilyo. Ang malamig na tubig mula sa pitsil ay tumilapon. Bumabasa sa paanan ni Ramon at humahampas sa sahig gaya ng isang biglaang ulan. Ano yung gulat na napalingon si Ramon? Halos mabitawan ang hawak na tseke. The monitor. Look at the monitor, tila-tili ang isang nasugatang hayop ang boses ni Bianca. Ang monitor ni Talia ay hindi na lamang napapakita ng mabilis na tibok ng puso. Ang pulang ilawng alarm ay nagsimulang kumislap ng marahas. Na tila isang duguang mata na nagbabala sa buong ospital. Ang matinis at tuloy na boses, NG Makina, ay pumuno sa silid. Isang hudyat na ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Napatigil si Mr. Go sa pintuan. Ang kanyang mata ay naningkit sa takot. Sabi niyo malinis ang operasyong ito. Magkakagulo na rito, bumalik ka rito. Go huvak kang lalabas utos ni Ramon. Ngunit huli na. Dahil sa ingay na alarmat sa pagkabasag na may magamit, bumukas ang pinto mula sa labas. Pumasok si Nurse Lorna kasama ang dalawang security guard ng ospital. Nasaktong nagpapatrolya sa pasilyo dahil sa tawag ni Teresa kani-kanina lang. Anong nangyari rito, tanong ng guardiya. Ang amoy ng bakal mula sa kanilang kagamitan ay nakdala ng bagong tensyon sa silid. Ang pasyente nahulog ang tray. Kailangan namin na medical team ngayon, din sigaw ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap kay Talia. Nakita niya ang basa sa siko ng pasyente at ang bahagyang pakakaiba ng posisyon nito. Alam niyang si Talia ang may gawa nito. Sino ang lalaking iyan, bakit may bitbit siyang sanggol, tanong ng isang guardiya. Itinuro si Mr. Go na pilit nagtatago sa likod ni Ramon. He's a specialist. Inililipat lang namin ang bata sa kabilang wing para sa test mabilis na pagsisinungaling ni Bianca. Ang kanyang taglish ay nautal na sa kaba. Ramon, do something. Sir, protocol ng ospital na hindi pwedeng ilabas. Ang sanggol ng walang pirma ng attending physician at NGE na. Mariing sabi ng guardiya habang humaharang sa pinto. Ibalik niyo po ang bata sa duyan habang tinitingnan namin ang nangyayari sa pasyente. Galit na binaling ni Ramon ang kanyang tingin kay Talia. Nakita niya ang kanyang asawa nakahiga. Tila walang malay. Ngunit ang dulo ang kanyang kanang kamay ay basa ang tubig at nakalawit sa gilid ang kama. Isang matinding hinala ang gumuhit sa mukha ni Ramon. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Talia. Amoy na amoy ni Talia ang pait na ala at ang nangalit na hininga ng kanyang asawa. Ikaw. Bulong ni Ramon. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Talia. Gising ka nga. No, akala mo ba matatalo mo ako sa ganitong paraan, hinigpitan ni
Ramon ang hawak sa rehas ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mabuko-buko. Sa labas, narinig ni Talia ang mabilis na pagdating ng iba pang manars at ang pamilya na boses ni Teresa na sumisiga ng utos sa mga pulis sa baba. Ang pintuan ng kamatayan ay pansamantalang nagsara. Ngunit ang impyerno sa lopeng silid ay nagsisimula pa lamang makalab. Ang bawat segundong katahimikan sa pagitan ni Ramon at Talia ay tila isang matalim na labaha na humahati sa hangin. Ang mukha ni Ramon ay nanatiling ilang pulgada lamang mula sa kanya. Sapat na upang maramdaman ni Talia ang init ng bawat buga ngang hininga nito isang, hiningang puno ng pait ng alak at ang amoy ngang nabubulok na dangal. Alam kong naririnig mo ako. Talia. Bulong ni Ramon. Ang boses ay tila isang malat na pagkayot ngang kuko sa pader. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Isang kumpas ko lang. Pwedeng mawala ang lahat ng pinoprotektahan mo. Pinisil ni Ramon ang kanyang braso. Sapat na upang bumaon ang kanyang makuko sa maputlang balat ni Talia, ngunit sa gitnang hapdi. Nanatiling estatwa ang babay. Sa loob ng kanyang isipan. Tanging ang mukha ng kanyang maana ang kanyang pinagmamasdan. Ganito na lang ba ang halaga ng 7 taon nating pagsasama? Ramon. Ang tanong na ito ay tila isang tahimik na panalangin na lumulutang sa kanyang kamalayan, isang buhay na puno nga sinungalingan, sir. Kailangan po nating lumayo muna sa pasyente. Marihing sabi ni Nurse Lorna. Ang tunong ang kanyang kamay habang inaayos ang mabasa na kristal ay nabibigay nga ang kakaibang ritmo sa silid. Masyado pong mataas ang blood pressure niya. Ang gulo sa loob ng silid ay lalong nagpapalala sa kondisyon niya. At sino ka para utusan ako? Hinarapin ni Hamong si Lorna. Ang kanyang hiya ay naging galit dahil sa pakikialam ng isang nurse sa harap ng mga guwardiya. Ngunit bago pa man makasagot si Lorna, ang pintuan ay muling bumukas. Sa pagkataong ito, hindi ito ang marahas na pagtulak ng mga kaaway. Ang pamilyar na banggo ng sandalwood at ang matatag na tunog ng mga takong sa semento ay nagpahayag ng pagdating ni Ati. Teresa Naval, kasunod niya ang isang lalaki na may dalang kamera at isang opisyal na may suot na uniforme ng Department of Social Welfare and Development DSWD. Ramon, itihil mo ang dula-dulang ito. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa lahat. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa hindi autorisadong paglilipat ng sanggol. Mr. Go. Huwag kang gumalaw. Napatigil si Mr. Go sa isang sulok. Ang kanyang makamay ay nangingini habang hawa ang duyan ni Baby Tala. Narinig ni Talia ang gumabilis na pagatras ni Bianca. Ang tunog ng kanyang sapatos na namamadaling lumayo mula sa liwanag ng kamera. Teresa, anong ibig sabihin nito, bulyaw ni Ramon? Pilit na ibinabalik ang kanyang maskarang pagiging isang naaalalang asawa. I am just trying to protect my daughter May. Banta sa seguridad NG Hospital na ito, protection o transaction lumapit, si Teresa. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng latigo. May hawak akong utos mula sa korte na naglalagay kay Talia Maristela sa ilalim ng protective custody. Kasama ang kanyang maanak. Walang sinuman. Kahit ikaw, Ramon, ang pwedeng humipo o maglipat sa kanila nang walang permiso mula sa akin at sa board na Maristela Carr. Naramdaman ni Talia ang pagluwa ng hawak ni Ramon sa kanyang braso. Ang takot ay dahan-dahang pumalit sa galit ng kanyang asawa. Ang hiya na kinatatakutan ni Ramon ang mabunya ang kanyang tunay na kulay sa harap ng makapangyarihang tao ay nagsisimula ng mangyari. Hindi pa tayo tapos. Teresa, banta ni Ramon, bagaman bakas ang panginginig sa kanyang boses. May medical proxy ako. I will fight this in court. Gawin mo. Amon ni Teresa. Pero sa ngayon, umalis na kayo rito. Dr. Mendoza, sumama ka na rin sa kanila. Alam namin ang tungkol sa hindi wastong pagbibigay ng sedative kay Talia. Narinig ni Talia ang sunod-sunod na makayabak na papalis sa silid. Ang amoy na alak at sigarilyo ay dahan-dahang naglaho. Hinaluan ng muling pagpasok ng malinis at sariwang hangin mula sa pagkakabukas ng pinto. Naiwan si Teresa at Lorna sa loob.
lumapit si Teresa sa kama ni Talia. Naramdaman ni Talia ang marahan at mainit na haplos na kanyang kaibigan sa kanyang no. Pinupunasan ang butil ngang pawis na namuo dahil sa tensyon. Nagawa mo, Talia. Bulong ni Teresa. Ang boses ay puno ng paganga at panginginig. Nagawa mong pigilan sila. Ligtas si Tola. Ligtas ang mga bata. Isang matinding pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Talia. Ang kanyang puso, na kani-kanina lang ay tila isang nagwawalang kabayo, ay dahan-dahang kumalma sa normal na ritmo. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Lumapit si Lorna kay Teresa at may iniabot ang maliit na teddy bear na nakatago sa ilalim ng unan ni Talia. Ate, Teresa, mahinang sabi ni Lorna. Nasa loop na po ang lahat, ang usapan nila kanina, ang presyo ng bata, at ang plano nilang patayin si Ma'am Talia. Narinig ni Talia ang mahabang buntong hininga ni Teresa. Alam niya na ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang mga demonyo ay pansamantalang naitaboy. Ngunit tiyak na babalik sila ng may mas matinding baksik. Lorna, ihanda ang transfer documents. Utos ni Teresa, ililipat natin si Talia sa pribadong pasilidad ng Maristela Care sa Cebu City. Doon, tayo ang may hawak en seguridad. At Lorna, salamat sa ilalim ng kanyang talukap. Isang kislap ng liwanag ang pumasok sa isipan ni Talia. Sa unang pagkataon, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay hindi na lamang isang bilangguan. Ito ay naging isang sandata. Talia. Huling bulong ni Teresa bago ang paglilipat. Magpalakas ka. Dahil sa susunod na makita tayo, kailangan kitang makitang bumabangon. Sisiguraduhin nating pagbabayaran nila ang bawat patak ng luhang ninakaw nila sa iyo. Ang bagong silit ni Talia sa pribadong pasilidad ng Maristela Care sa Cebu City ay malayo sa madilim at mapanging selyong dati niyang ospital. Dito, ang hangin ay may dalang alat ng dagat at ang samyo ng sariwang gumamela na nasa florera. Ang liwanag ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana. Tila ba dahan-dahang tinutunaw ang yelong bumabalot sa kanyang makalamnan. Araf-araf. Ang bawat haplos ni Lorna ay hindi na lamang paglilinis, kundi isang pagpuka. Naramdaman ni Talia ang mainit na langis na ibinabaon sa kanyang mabinti. Ang diinnam dalirin nurse na pilit binubuhay ang natutulok na ugat. Ang sakit ay hindi nakaaway. Para kay Talia, ang bawat kirot ay isang patunay na siya ay buhay pa. Ma'am Talia, konti na lang po. Bulong ni Lorna habang hinihilot ang kanyang kanang kamay. Isipin ni Joe, si Tomas at Tala. Naghihintay sila sa inyo sa kabilang kuwarto. Ang pangalan ng kanyang maanak ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang utak sa bawat pagsambit ni Lorna. Dinala ni Talia ang lahat ng kanyang put at pagmamahal sa dulo ng kanyang madaliri. Isang hapon, sa gitna ng matinding pagsisikap, naramdaman niya ang isang mahinang pagpihit ng kanyang hinlalaki. Hindi ito isang kurap lamang. Ito ay isang kusa at kontroladong paggalaw. Pumasok si Teresa. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang isang tablet. Ang amoy ng kape at ang matalas na bango ng sandalwood ay muling pumuno sa paligid. Talia. Nakahanda na ang bitag. Wika ni Teresa habang ipinapakita ang isang post sa social media. Inanunsyo na ni Doña Celestina sa TV. Magkakaroon doon ng isang Grand Prayer Vigil and Charity Gala para sa iyong himala sa susunod na Sabado. Gaganapin ito sa ballroom ng inyong main hotel. Narinig ni Talia ang boses ni Celestina mula sa video, isang boses na puno ngang mapagpanggap na panginginig. Ang aming pamilya ay humihingi ng inyong mga panalangin para sa aking mahal na manugang. Ang lahat ng kikitain sa gabing ito ay mapupunta sa Maristela Care, na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno nga aking anak na si Ramon. Isang nakakasulaso na pagduduwal ang naramdaman ni Talia. Gagamitin nila ang kanyang pagkamatay bilang isang entablado para sa kanilang huling pagnanakaw. Plano nilang ipakita sa buong mundo ang kanilang kabutihang loob habang sa likod ng tabing ay tinatapos na nila ang paglilipat ng lahat ng kanyang yaman sa kumpanya ni Ramon at Bianca. Hayaan natin sila. Talia.
Patuloy ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gusto nilang makaroon ng himala ibibigay natin, ang himalang hinding-hindi nila makakalimutan. Nakakuha na ako ni utos mula sa SEC na suspindihin ang anumang paglipat and shares hanggang sa araw ng gala. Sa gabi ring iyon, ilalabas natin ang lahat ng ebidensya mula sa recorder. Lumapit si Teresa at hinawakan ang kamay ni Talia, ang kamay na kani-kanina lang ay gumala. Nakausap ko na rin ang dating head ng finance na tinanggal ni Ramon. Handa siyang tumestigo. Ang kailangan na lang natin ay ang iyong boses. Huminga ng malalim si Talia. Ang kanyang lalamunan ay tila isang tuyong, disyerto na hindi nadiling ng maraming linggo. Pilit niyang hinanap ang hangin mula sa kanyang diaphragm. Ang lakas na dating ginagamit niya sa pag-utos sa kumpanya. Ray. Sa. Ang tinig na lumabas ay paus. Pasa. At halos hindi marinig. Tila tuno ng mga tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Ngunit ito ang pinakamagandang tuno na narinig ni Teresa sa buong buhay niya. Nanlaki ang mga mata ni Lorna at Teresa. Ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang mabigat na emosyon. Hindi na ito isang monitor na nagbibigay ng senyas. Ito ay ang pagbabalik ng reyna sa kanyang trono. Si Talia. Isa pa. Pagikayat ni Teresa. Ang kanyang mamata ay nanunubik sa tuwa. Ay. Rito. Ang boses ni Talia ay naging mas matata. Bawat pantig ay punong gigat ng kanyang 7 taong pananahimik at sakripisyo. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at pula sa kalangitan. Isang babala na ang gabi ay paparating na isang gabing magiging huling pagkakataon para sa mga Vergara na lasapin ang kanilang nakaw na karangyaan. Ihanda mo ang aking pinakamagandang damit. Teresa, bulong ni Talia sa kanyang isipan. Habang dahan-dahang isinasara ang kanyang kamao. Dahil sa Sabado. Hindi panalangin ang sasalubong sa kanila, kundi ang kanilang sariling impyerno. Ang bulwagan ng Maristela Grand Hotel ay balot ng karangyaan. Animoy isang kaharian ng marebultong gawa sa ginto at kasinungalingan. Ang amoy ng libu-libong puting liryo ay humahalimuyak sa hangin. Isang marangyang samyo na nakakalasing ngunit may dalang pait na tila amoy ng patay. Ang lamig na nanggagaling sa mga dambuhalang aircon ay tumatagos sa balat. Tila nagbabala na ang gabing ito ay hindi para sa mainit na pagmamahal, kundi para sa malamig na katotohanan sa gitna ng entablado. Nakatayo si Doña Celestina. Suot niya ang isang itim na terno na yari sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang perlas na kwintas ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang kanyang muha ay isang obra maestra ng pagpapanggap malungkot ang mga mata. Ngunit ang maalabi ay may bakas kang tagumpay. Mga kaibigan. Mga kasosyo sa negosyo. Ang boses ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Puno ng pekeng panginginig. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa pag-aalaala sa aking mahal na manugang na si Talia. Ito ay para sa kinabukasan ng Maristela Care. Sa kabila ng aming pagdadalamhati, kailangang magpatuloy ang serbisyo. Sa ilalim ng pamumuno ng aking anak na si Ramon, sisiguraduhin naming ang bawat sentimo ng inyong donasyon ay mapupunta sa tamang kamay. Sa hilid NG entablado, nakatayo si Ramon kasama si Bianca. Si Bianca ay suot ang isang pulang damit na masyadong mapangahas para sa isang prayer figil. Ngunit sa paningin ng mga bulak na bisita, siya ay tila isang tapat na katulong ng pamilya. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng sekesalub ng kanyang bulsa. Ang paunang bayad mula sa mga taga-Canada para kay Bebitala. Ang kanyang mamata ay naniningning sa kasakiman habang tinitignan ang mga makapangyarihang tao sa kanyang harapan. Thank you so much for coming. Everyone. Wika ni Ramon nang umakyat siya sa podium. Kinuha niya ang isang panyo at kunwaring pinunasan ang kanyang mamata. It's been so hard. Ang hirap makita ang asawa mo na ganon ang kalagayan. But seeing you all here, supporting our family, it gives me strength to move on for my children.
Isang mahinang bulungan ng pahanga at awa ang dumaan sa madla. Napakabait na asawa. Bulong ngang isang donya sa harap. Kay tatak na lupnam ga fagara. Sagot naman ng isa pa. Ang hiya na dapat ay nararamdaman nina Ramon at Celestina ay natabunan ng makapal na balat ng kanilang kayabangan. Ngunit sa kalagitnaan ng madamdaming talumpati ni Ramon. Ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Walang tunog na pagsabog. Walang marahas na pagtulak. Ngunit ang hangin na pumasok mula sa labas ay tila isang malamig na simoy na nagpatahimik sa lahat. Ang bango nga sandalwood at ang matatag na tunog nga takong sa marmol na sahig ay kumuha nga atensyon ng bawat tao. Pumasok si Ate Teresa Naval. Hindi siya nakaitim. Suot niya ang isang puting-puting kasuotan na tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Masyadong maaga para sa inyong pagdiriwang. Ramon. Ang boses ni Teresa ay hindi malakas. Ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ni bulwagan. Matalim at walang takot. Napatihil si Ramon. Ang kanyang panyo ay nanatili sa kanyang pisngi. Ang kanyang maskara ay dahan-dahang nakakaroon ng lamat. Teresa, this is a private charity event. Wala kang imbitasyon. Hindi ko kailangan ng imbitasyon sa sariling hotel ng aking kliyente. Sagot ni Teresa habang naglalakad patungo sa entablado. Ang lahat ng kamera ng media outlet na naroon ay biglang humarap sa kanya. Lumapit si Teresa sa podium at inilapag ang isang maliit na digital recorder. Ang kislap ng pulang ilaw sa aparato ay tila isang nagbabagang mata sa gitna ng maputing bulaklak. Pinag-usapan niyo ang tungkol sa serbisyo tungkol sa pamilya ang gitine. Teresa ay puno ng pait. Bago kayo magbigay ng kahit isang piso sa mga taong ito. Baka gusto niyo munang marinig kung paano nila pinaplano ang kinabukasan ng Pamilya Maristela sa likod ng inyong malikot. Security ilabas ang babaeng iyan sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay naging matinis sa kaba. Ngunit walang security na gumala. Sa halip, ang mga screen sa paligid ng ballroom. Na kani-kanina lang ay napapakita nga mga ni Talia na may sakit. Ay biglang nagiba. Lumabas ang mga dokumento, mga bank transfer. Mga pekang birth certificate. At ang pirma ni Ramon sa ilalim ng isang kasunduan para sa pagbebenta ng bata. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang siga. Ang bawat bisita ay napatitig sa mga screen. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang napuno ng hilakbot at pagduduwal. Ramon. What is this bulong ng isang pangunahing investor? Ang kanyang boses ay punong galit. Hinarap ni Teresa ang projector at pinindot ang play sa recorder. Ang boses ni Ramon, malinaw at walang bahid ng hiya, ay umalingaw-ngaw sa buong hotel. Mabuti na sigurong hindi na siya magising. Ramon. Mas madali ang proseso kapag tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang boses ni Celestina. Pagkatapos ay ang sagot ni Ramon tungkol sa $10 milyong para kay Tala. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ang bawat taong naroon. Ang hiya na pilit nilang itinago ay biglang sumabog sa harap ng buong mundo. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon. Napatingin siya kay Bianca. Na ngayon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga kurtina. Ang kanyang pulang damit ay tila naging mansa ang dugo sa paningin ng madla. It's a lie. Edited yan, gawa-gawa lang ng mga kaaway, sigaw ni Ramon. Ngunit ang kanyang pawis ay tumatulo na sa kanyang no. Binubura ang kanyang imahe ng pagiging isang nagdadalamhating asawa. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling kay Teresa. Mula sa likuran NG entablado. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak ni Nurse Lorna. Nakaupo roon ang isang babae. Ang kanyang buho ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang asul na silk gown na kulay ng langit pagkatapos ng bagyo. Nang iangat ng babae ang kanyang ulo, ang lahat ay napaatras. Ang mamata ni Talia Maristela ay hindi nadilat at walang buhay. Ang maitso ay naunining sa talino. Sa galit at sa hindi matatawarang kapangyarihan ng isang inang nakbalik mula sa hukay, dahan-dahang tumayo si Talia mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat galaw niya ay tila isang milagro.
Bawat hagbang ay isang pagyurak sa lahat en kasinungalingan en Ngamga Vergara. Umawa siya sa podium. Hinarap ang kanyang asawa. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay narinig ng lahat. Ramon. Tapos na ang oras ng panalangin. Bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may dalang bigat ng isang paparating na tsunami. Ngayon, oras na para sa iyong pahuhukom. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang malalim na hukay kung saan unti-unting nalulunot ang dangal ng Ngamga Vergara. Bawat mata ng mga panauhin, na kani-kani na lang ay punong paghanga. Ay, najing mga matatalim, na daggers na nakatusok sa balat ni Ramon at Doña Celestina. Ang amoy ng mga puting liryo, na dati ay simbolo ng karangyaan, ay tila naging amoy na nabubulo na konsensya sa ilalim ng mainit na ilaw nga kamera na natiling nakatayo. Si Talia sa harap ng podium. Ang kanyang mga kamay, bagaman bahagyang nanginginig sa pagod, ay maihpit na nakakapit sa hilit na kahoy. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang minahal, ang lalaking naging ama ng kanyang maanak, at ang lalaking nagplanong kanyang kamatayan para lamang sa pera. Talia. Love. Makinig ka. Nautal na wika ni Ramon. Ang kanyang taglish ay bakas nga matinding takot habang dahan-dahang lumalapit. You're confused. Ang dami mong gamot na nainom. Let's go back to the hospital. Okay, this is just a big misunderstanding. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talia, isang tuno na tila pakiskis ng tuyong lalamunan sa matigas na bato. Confused ang boses ni Talia ay muling umalingaunggo. Mas matatag ng gayon. Maliwanag pa sa sikat na araw ang lahat. Ramon, naririnig ng lahat ang boses mo sa recorder na iyon. Naririnig nila kung paano mo ako tinawag na merchandise. Naririnig nila kung paano mo ibinenta si Tala para sa $10 milyong. Hinarap ni Talia ang mapanauhin. Ang kanyang mata ay nagnining sa luha, galit at dangal. Ang pamilyang ito, ang mga Vergara na hinahangaan niyo dahil sa kanilang charity, ay mga buwayang nagtatago sa likod ng sutla. Ginamit nila ang aking katahimikan, ang aking paralisis, para nakawan ako. Hindi lang ngumpanya, kundi ang aking pakiking ina. Shut up, magsitigil kayo, sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila sa galit. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono. Ngunit mabilis na humarang ang mga tauhan ng security na kinuha ni Teresa, mga taong tapat sa pamilya. Maristela. Huwag niyo kaming saktan. We are the victims here, tili ni Bianca mula sa likod ni Ramon. Pilit na nagtatago sa mga flash ng kamera na tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Narinig ang tunog ng mabibigat na sapatos sa marmaw na saig. Mula sa likuran ng ballroom, pumasok ang isang grupo ng mga pulis na pinangungunahan ng isang investigador mula sa NBI. Ang kalansing ng galamay na bakal na nakasabit sa kanilang sinturon ay nagpadala na malamig na mensahe sa buong bulwagan. Ramon Vergara, Bianca Salcedo, at Doña Celestina Vergara. Ang boses ng opisyal ay malakas at formal. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kaso ng human trafficking, falsification of public documents, at frustrated murder. Naramdaman ni Talia ang pagina ng tuhod ni Ramon. Nakita niya ang kanyang asawa na dahan-dahang lumuhod sa sahig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa biga ng kanyang sariling kahihiyan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay ngayon ay naging isang dambuhalang alon na tuluyang lumunod sa kanyang pangalan. Talia, please, para sa mga anak natin. Pagmamakaawa ni Ramon. Ang kanyang maluha ay tumutulo na sa mamahaling karpet. Huwag mong gamitin ang mga anak ko para iligtas ang sarili mo. Sagot ni Talia. Ang kanyang tinig ay malamig gaya ng yelo. Nakalimutan mo na ba sabi mo sa recorder? Mas mabuting hindi na ako magising para wala ng aspetong legal na hahabol sa iyo. Heto na ako. Ramon, ako ang batas na hahabol sa iyo. Lumapit ang mapulis. Narinig ang tunog ng malamig na bakal na kumandado sa mga pulso ni Ramon. Kasunod nito ay ang matinis na tili ni Bianca habang hinihila siya palayo sa mga kurtina.
at si Doña Celestina, ang matriarka na palaging nagmamalaki ng kanyang dangal, ay dahan-dahang inakay palabas. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Iniwasan ang mga lens ng kamera na kani-kanina lang ay kanyang pinamamayabangan. Nang mawala na ang mademonyo sa loob ng bulwagan, muling bumalik si Talia sa kanyang wheelchair. Ang lahat ng kanyang lakas ay tila biglang naubos. Ngunit bago pa siya tuluyang manghina, naramdaman niya ang dalawang mainit na yakap. Dinala ni Nurse Lorna ang dalawang bata. Inilapat ni Talia ang kanyang pisngi sa malalambot na balat ni Tomas at Tala. Ang amoy nga das at nga pag-asa ay humalili sa lahat nga pait na kanyang nalasap. Ligtas na tayo. Bulong ni Talia sa kanyang nga anak. Habang ang magaluha nga tunay na kaligayahan ay dahan-dahang dumadaloy. Hinding-hindi na tayo paghihiwalayin ng kahit na sino. Tumingin si Talia kay Teresa na nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na isang basong tubig at isang matamis na ngiti. Ang digmaan ay tapos na. Ang mga tinig mula sa coinchit ay nagwagi. At ang katotohanan ay muling nahari sa Maristela Care.